Gandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Kasama natin si Dr. Carl Balita. Meron siyang magandang payo ngayon para sa lahat at para sa teachers. Paano din magkautang, paano yumaman? Alam niyo, naisip ko kasing ilabas itong video na to, Dr. Willie, gawa ng, di ba napabalita yung mga teachers ay nagkakautang. Ano? Ay magkakaroon ng board exam sa Sunday. Ang inaasahan ko ay baka i-test kung financially literate ang teachers. Pero una sa lahat, pasintabi, hindi ako naniniwala na ang utang ay kakabit ng salitang teacher. Ang utang ay nagkakabit yan sa lahat ng maraming Pilipino. Nagkataon lang na yung mga teachers na single out sila dun sa news at saka dun sa practice na nababaon sila sa utang, yung ATM nila nakasanla, tapos hinahabol sila ng mga credit cards, etc. Kaya sabi ko, baka minarapat ko na hindi ito traditionally tinuturo sa isang review class for the licensure exam for teachers. Nag-aalala lang ako na baka i-test ng board yung kahandaan nitong mga teachers, aspiring licensed professional teachers na maging financially literate. Okay. May mga tips tayo on financial literacy. Number 1, kailangan isanitize natin yung concept of money. Liwanagin muna natin ano yung konsepto ng pera. Una sa lahat, ang pera ay hindi totoo that money is the root of all evil. No? Kailangan natin ng pera, tanggapin natin yon. Kailangan natin ng pera at hindi siya root of all evil. Ang root of all evils ay yung greed for money. Okay, so isanitize muna natin yung concept of money. Hindi totoo na ang pera ay marumi. Okay, ang pera ay nakakatulong sa atin, sa ating mga pangangailangan. Ang pera ay naimbento para maging equitable yung yung exchange. Yung exchange kasi kung yung baka ipapalit mo ng bigas, ilang kayang kabang bigas yun? Napakahirap kung barter system, kaya naimbento ang pera. Okay po? Ang gusto ko pong i-emphasize dyan ay ang pananaw sa pera. No? Kasi kadalasan, ang pera, pag nakita ng iba, ay sinasabi niya, ito ay papel na gagastusin. Samantalang sa mga mas mayayaman, pag binigyan mo sila ng pera, sasabihin nila, ito'y pera, ito'y papel, paano ko ito mas lalong papalaguin. So may ibang pananaw. Pag tinignan mo ang pera na isang papel na ginagastos, isang papel na inuubos, baka hindi pa siya dumadating, inubos mo na. And the primary rule of financial literacy is never spend the money that you have not earned. Never spend the money that you have not earned. Never spend the money that you are yet to earn. And never spend the money that you still don't hold. Okay, yun po, wag kayong wag kayong gagastos ng perang wala pa sa'yo. At lalong-lalo na wag kayong hahawak ng perang hindi mo pa kinikita. Paano, Carl, kung sabihin nila gustong-gusto ko na bilhin tong gadget na to, utangin ko sa taon na tatrabahuhin ko to? So, i-define natin kasi yan later on, Dr. Ong, yung needs versus wants. Okay. Okay, kasi kung need yan, bilhin mo. Need mo eh. Okay, pero yan ba ay need mo talaga o want mo lang? Okay, at isa pang tatandaan ninyo, wag na wag kayong mangungutang para magbayad ng utang. That's a very poor strategy na mangungutang ka para magbayad ng utang so wala kang na-solve. Okay? Na doble utang mo. Dodoble ang utang mo, lalo na kung mas malaki yung interest ng bago mong utang. No? Pero balikan natin yung concept of pera. Ang mayaman daw, kaya lalong lumayaman, ang tingin nila sa pera ay isang papel na dapat pinalalago. Kaya yung pera, hindi lang nila sinisave, ini-invest nila. Okay, magkaiba ang konsepto ng savings at saka investment. Pag ikaw may pera sa bangko at nilagay mo lang yan sa savings account, kahit pa 10 taon mo ilagay yan dyan, hindi yan kikita kahit pa 1 milyon yan. Kasi hindi siya design para yan ay kumita. Siya ay savings. Ang kahulugan ng savings ay yung perang tinabi mo para pag meron kang pangangailangan. Ang rule of thumb dyan, dapat meron kang panggastos sa 3 buwan na hindi ka nagtatrabaho. In other words, kukumpitin mo anong kailangan mo ng 3 buwan, kailangan meron kang savings na yan. Kasi kung wala ka ng ganyang savings, paano kung may mangyari sa'yo, magkasakit ka, magkakaproblema ka ngayon sa pagkukunan mo ng pera, magkakanda utang-utang ka. Kaya ang primary to it is dapat meron kang savings para sa pangangailangan mo, sa buhay mo, at least ng 3 buwan. Okay. Ang pinakang basic of all financial literacy advice is ilista mo ang transaction mo pagdating sa pera. Ibig sabihin, Dr. Billy, nakatabi ang pumasok, nakasulat ang pumasok, nakasulat ang lumabas. Kaya importanteng isinusulat mo para meron kang tracker, meron kang paraan para
mapag-aralan bakit pumasok at bakit lumabas. Gaano karaming pumasok, gaano karaming lumabas, at saan nanggagaling ang maraming pumapasok para mas mapapasok mo pa siya, at saan nanggagaling ang maraming lumalabas, baka pwedeng mabawasan mo. Ang problema sa atin minsan, hindi naman natin inililista ang ating financial activities. Kaya wala tayong way to manage. Tandaan nyo, if you cannot see it, you cannot manage it. If you cannot measure it, you cannot improve it. So, kailangan meron ka percentage, magkano ang napunta sa ganitong gastos, magkano napunta sa ganitong gastos, at tatanungin mo ang sarili mo, ano ang pwede mong ibaba sa gastos mo, tapos nakita mo, anong saan nanggagaling ang pera ko, kung iisa lang ang pinanggagalingan, baka meron kang ibang paraan para may ibang panggalingan ng pera, o baka may pwede kang gawin para mas dumagdag ang source mo ng kita. Halimbawa, ang teachers, pag-aasa ka lang sa sweldo, baka kukulangin ka nga. Pero unfair yan kasi ang teachers na yata ang may pinakamalaking sweldo kumpara sa mga sundalo. Alam mo, mas malaki pa ang kinikita ng Doc Willie ng teachers na new entrant to DepEd kaysa yung doktor na pumasok sa DOH. Oo nga. At lalong-lalo na sa mga nurses na papag-iwanan talaga pagdating sa sweldo. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin is hindi dahilan na konti ang pumasok sa'yo kaya ka nagkautang. Hindi dahilan kasi baka mamaya kahit pa maraming pumasok sa'yo, kung mas maraming lumabas sa'yo, utang pa rin ang ending nun. Ngayon, kailangan ba define mo mabuti yung galawan ng perang yon? Paano gumagalaw ang pera sa buhay mo para mapag-aralan mo siya? Walang best advisor kung hindi yung iyong reflection, paano papataasin ang income, paano pababain ang expenses. Pero may dapat pa tayong i-define after that, Dr. Willie, yung savings versus investment. Yung pera mo, wag mo lang, hindi enough na meron kang savings. Kailangan meron kang investment. Anong ibig sabihin ng investment? Ito yung passive income, pwedeng passive income, pwede. Ibig sabihin yan ay perang nilagay mo dyan, kikita yan kahit hindi mo siya ginagalaw. Pag pupunta po kayong bangko, kahit po ang pera ninyo maliit pa lang, lalong-lalo sa mga overseas Filipinos, kausapin mo, wag kang mag-open lang ng account na alam mo, which is savings, time deposit. Hindi po enough yon. Kausapin mo yung manager ng bangko mismo na offeran ka ng iba't ibang financial portfolio na pwede niyang ibigay sa'yo. Ano ang pinakang mataas na magiging income mo sa perang ilalagay or i-invest mo? At doon ngayon gagalaw yung tinatawag mong investment. Ngayon, if you're talking of investment, ang pinakang importante, maintindihan mo yung safety, yung management of risk. Huwag kang papasok sa investment na masyadong mataas kaagad ang risk, na ang attraction nun mataas na kita pero mataas ang risk. Yun yung mga scam minsan. Huwag tayong papasok dyan. Maganda at okay lang yung traditional, okay lamang yon. Yung mga traditional investment, mga mutual funds, insurance, iba't ibang maraming kumpanya nag-o-offer Pwede yan. mo sila bigyan ng example. Magkano yung minimum amount dito sa mga investment? Alam mo, sa stock market nga, Anong Doc Willie, minimum? Baka wala silang pera. stock market nga, merong 5,000, pwede ka na magsimula eh. Oo. Alam nyo yung stock market, para sa mga hindi masyadong aware dito, Mga stock. sa stocks. Para bang halimbawa, gusto mo maging part owner ng San Miguel Corporation. O, di ba? Multi-billion company, magiging investor ka doon, bibili ka ng share mo, 5,000. Kung kumikita, yung proportionate income ng 5,000 investment mo, makukuha mo yon. Okay, may mga ganon, may mga mutual funds naman. Ang ibig sabihin nun, nag-iipon-ipon kayo ng pera, tapos ini-invest yun ng financial institution, tapos kung magkano kinita nun, ng mga financial experts, paghahati-hatian nyo proportionately. Ang dami pong paraan para kumita. Alam niyo sa Singapore, makikita mo sumakay ka ng taxi sa Singapore, tanungin mo ang stock market, alam nila. Alam nila lahat. Kasi maski taxi drivers nag-i-invest. Maski mga garbage collectors doon, meron silang investment sa stock market at saka sa mga ibang financial houses and opportunities, no? Importante po 'yon. Kailangan meron kang passive income. The business is good, pero it will entail a lot of effort on your part. Pag mag-start ka ng business, kumuha ka ng isang cart, halimbawa, na ilalagay mo sa isang mall, mag-franchise ka. Ang maganda sa franchising, meron na yung model, susundin mo na lang, babantayan mo na lang kung ini-implement yung model na binigay ng franchisor mo. Mag-i-invest ka ng pera mo, pero gumagalaw yon, hindi ka kailangan ang magtinda. Kukuha ka na magtitinda, susuportahan ka ng franchisor mo, maganda ang magiging takbo ng
income mo. Carl, bakit marami naman natatakot tayo nalulugi? Di ba? Nag-franchise ng hotdog, ng siomay, tapos nalugi. Tapos nag-invest na scam naman siya. So, paano iwas sa scam? Iwas sa scam. And lugi sa franchise. Pag too good to be true, it's not a good idea. Gano'n ka to 20% in 1 month? Walang ganun. Walang ganon. Walang ganon. Magkano lang Kung may dapat? ganon. Kung may ganon, at huwag kayong lumayo sa bangko. Alam niyo, ang bangko is very, Yung bangko talaga. Ang bangko talaga. Kasi ang bangko, sila ay very diligent. Very diligent sila sa paghawak ng pera. Kaya sila ang magandang indicator kung sobrang layo o sobrang lapit nung ino-offer na anong yan, na investment. Ano ba nangyayari dito? Okay. So sa bangko, mas safe. Mas safe doon sa mga financial Normally, institution. parang mga 5 o 6% lang. Oo, okay lang yun kasi ang overtime. By the way, pag kayo nag-invest, huwag niyong iisipin na may pera ka doon, tapos tuwing makakaisip ka ng gastos, may isip yung investment mo. Tatago mo lang. Pag nilagay mo yun doon, kailangan sasabihin mo sa sarili mo na unless you are dead or dying, hindi mo kukunin yun. Tapos naka-program yan, 10 years, 5 years, long term. Walang galawan na yun. Walang galawan na yun. Huwag mong iisipin na may pera ka doon kasi matetempt kang galawin siya pag nandun. Yun ang problema sa mga savings na nilalagay lang sa bahay, nakasuksok sa ilalim ng unan, nakalagay sa arenola. Pag kailangan mo, pupuntahan mo siya, di ba? Ngayon, isa pang importante nating i-define yung attitude natin towards income and savings. Kasi paano ka makaka-invest kung wala ka namang nasa-save? Ang mayaman, Doc Willie, may formula. Ang formula ng mayaman, income minus savings equals expense. Ganito yan, nauuna ang savings. Ang savings sa ganun utak naman ng dapat mayaman. Ganun dapat. Ang sasabihin, ang katwiran kasi ng mahirap, sorry to use the term, ang katwiran kasi ng iba, kulang pa nga yung income ko para sa expenses ko. Paano ako magse-savings? Attitude lang po yan. Pag sinabi mong savings, hindi kailangan malaki yan. Hindi kailangan fixed percentage of your income. Magtabi ka, sample lang, magtabi ka ng 500 kada payday. Yan ay 1,000 per month. Yan ay 12,000 per year. Okay? Yan ay 120,000 over 10 years. Okay? And yet that is 500,000 in 3 years. Kung ininvest mo pa yan, di ba? Ganun lang po. It's a matter of attitude. Kasi tandaan nyo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto mo, gumawa ka ng paraan. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, pag meron ka ng savings, na-secure mo na yung pangangailangan mo, yung 3-month rule mo, at nakakapagbigay ka sa anuman belief mo, kasi may mga religion 10% nagbibigay sila, wala tayong problema doon. Yung iba, depende sa bukal sa loob mo. O kung yung iba naman, hindi naman nagbibigay directly to the church, binibigay niya sa charity. Pwede rin. Oo, ganun ang ginagawa namin. Like in my case, I'd rather give it to scholarship, kasi parang feeling ko, yung church naman, Kristiyano on its own, pero maraming bata, binibigyan namin ng scholarship, etc. Iba-ibang diskarte yan pagdating dyan. Bahala na kayo. Pero ang pinaka-basic of them all, bakit hindi nakaka-save ang Pinoy? Kasi hindi niya alam ang difference ng needs and wants. Yun yung sinabi mo kaninang sa phone. Needs and wants. Needs versus wants. Ito po ang rule dyan. Kung need yan, gawan mo ng paraan. Pero kailangan alam mong totoong need yan at hindi want. For example, bakit gusto mo ng phone? Kasi kailangan mo ng tool to communicate. Pero hindi kailangang iPhone yan. Hindi kailangang brand yung high-end phone yan. Pwedeng 3310 kung gusto mo lang pala ng pang-call, 3310 will do. Kung gusto mo ng pang-text, 3310 will do. Yun nga lang, hindi siya pang-display. Kaya naman gusto ng marami yung magandang phone, hindi naman dahil yun ang pantawag. Kasi yun ang pang-forma. So, nagiging siyang need. Wala pong masama, nagiging want. Walang masama sa want. Wala pong masama sa want. Pero yung want, gagawin mo siyang motivation for you to save and to strive harder. For example, gusto mo ng bagong phone, huwag agad-agad. Pwede mo sabihin, okay, sa December, bibili ako ng phone. Magkano yung phone na bibilin ko, ito yung halaga. I-divide mo ng how many months. In other words, huwag kang lumunok ng elepante na buo. Chop-chopin mo ang elepante para pag na-chop-chop mo ang elepante, mas madali siyang nguyain. Yun po yung pinag-uusapan natin dito. So yung difference between the needs and the want is so basic. Kasi karamihan po, balikan nyo yung number 1 tip, yung listahan nyo, karamihan ng malaking ambag sa expenses mo ay nakalista na binili mo na hindi mo naman kailangan kasi gusto mo siya. Ito po ang rule of thumb pagdating sa kailangan. When is it a need?
Yung mamamatay ka pag wala ka nun. Need yun. Bilin mo yun. Gawan mo ng paraan yun. Pero kung kaya mong maghintay para makuha yun, want yun. Pues, perfect mo ang timing. Yun ang danger ng credit card, Dr. Willie. Oh, I have wala nothing wrong against credit card. I have a credit card myself. Maganda ang credit card kung kukuha ka ng mga pang-deferred payment. Ang credit card kasi po, meron pwede kang bumili ng refrigerator payable in 2 years. So, hindi mo bibiglain. Tapos, walang interest yun. Maganda yon. Pero kung gagamitin mo ang credit card, pambili ng want mo at sinagad mo, wag mong kakalimutan na yung interest na binabayaran mo ay baka higit pa sa kinikita mo. At yan, tandaan ninyo, ang credit card, yan po institutions. Yan po may mga collection agencies yan na baka ang ending yan, idemanda ka pa. Okay? So, ang financial literacy disiplina, Dr. Willie, it's really discipline on how you bring out the best in the little amount that comes to you. Hindi po sa palakihan ng kita ang financial literacy. Ang Tagalog ng financial literacy ay huwag mag-autang. Pagiging masinop. Masinop sa pera. Masinop sa pera. Alam mo ang galaw ng pera. Okay. Yung utang, ganito yan. Walang masamang mangutang. Yung pong pinakang mayayamang tao, may utang. Yung iba nangungutang sila pang negosyo. Bakit? Kung nangutang ka na meron kang babayarang interest na 5% per month, pero yung inutang mo, kumikita ka naman ng 20% per month o 30% per month dahil sa negosyo mo, abay mangutang ka at mababayaran mo agad yung utang mo sa lalong madaling panahon. Pero kung mangungutang ka para ibayad sa utang na mas malaki yung interest na babayaran mo sa bago mong utang, wag mong gagawin. At kung mangungutang ka para sa want mo, wag mong gagawin. Kung mangungutang ka para pang display mo, pampaandar mo sa patao sa paligid mo, wag mong gagawin. At kung mangungutang ka na hindi mo alam kung saan kukunin ang pambayad, wag mong gagawin. Ngayon, may tip ako sa may utang, Doc. Ang mga utang, ilista nyo din. Ilista nyo siya in hierarchical order. Yung pinakamalaki hanggang sa pinakang maliit. Alam niyo po ang sikreto ng pagbabayad ng utang? Huwag yung bawasan mo ang utang mo sa lahat. Paiksiin mo ang listahan. For example, ang pinagkakautangan mo 20 tao, ilista mo sa pinakang mataas na utang mo hanggang pinakamaliit na utang mo. Then, isettle mo siya one person at a time. Tapos pakiusapan mo yung malaki na bigyan ka ng time. Hanggang later on, parang yung sakit ng ulo mo bawas. Mas kokonti yung So, sakit unang ng ulo. babayaran yung mura. Yung mura. Para umiksi lang yung listahan mo. Pag maiksi lang yung listahan mo, mas worthwhile na mas magaan sa'yo magtrabaho at mas maganda yung takbo. Ang dami, Carl, tinatakasan yung utang. Huwag. Paano yan? Ano gagawin nila? Let's say, may umutang sa'yo, hindi ka na binayaran, tapos hahabulin mo, mag-aaway lang kayo. Kaya nga, So, kung ayaw mo ng kaaway, huwag ka magpautang. Kaya ba nila wag magpautang? Ako, pag may lumalapit sa akin at mangungutang, kung kaya kong bigyan mo na lang. Bigyan nila. Bigyan mo na lang. Hindi man lahat. Yung kaya mo ibigay. Oo, tama yun. Yung kaya mo ibigay. Nangungutang sa'yo ng 100,000, kaya mo magbigay ng 5,000? Ito na kami 5,000. This is my ambag to your problem. Paano naman yung iba ang namamahala ng pera? Yung babae, yung nanay, yung tatay, tapos yung need o want ng anak. Doon na Ayun. ubos anak humingi. Yung overseas Filipinos, ganyan Oo, ubos Oo, inuubos kasi pinagpapaubaya nyo sa iba. Okay lang naman na meron kang fund manager in the family, pero kailangan collaborative ang decision making. Hindi lang yung lalaki o yung babae. Oo. At saka collaboration is good, nag-uusap. Alam mo, yung mga overseas Filipinos, ang paalala ko lang po sa inyo, hindi po kayang palitan ng material na bagay ang pagkakawalay ninyo sa inyong mga pamilya. Kaya huwag nyo pong i-compensate yon. It will be a very bad compensation na ibibigay mo lahat ng material dahil alam mo na may pagkakulang kang physical. With the use of technology, magkita kayo gabi-gabi sa Messenger, sa Skype. Somehow, naiibsan mo yung pangungulila nyo sa isa't isa at mabibigyan mo ng guidance yung anak mo. Pero yung pagpapadala ng sobra, turuan nyo rin ang anak ninyo ng needs and wants. Alam nyo, ganito, huwag nyo gawing privilege ang anak ninyo. Alam mo, ang anak ko, Doc Willie, may sweldo sila sa paggawa nila. Nung bata pa sila, may sweldo sila sa paglulupi ng kama, ng kanilang beddings. May sweldo sila sa paghugas ng pinggan. Bakit ka mo? Para yung pera hindi privilege na porket kay daddy, akin din.
kailangan pagtrabahuhan nila yung pera. At lumaki sila. Magandang tip yun. Oo. Alam mo kung bakit? Pagtrabahuhan nila yung pera, ang gusto nila. O yung anak ko, kailangan niya ng bagong laptop. O make a presentation to me that you need a new laptop. Convince me that it's a need, it's not a want. Oh, and then they are able to learn persuasion, they learn the art of presentation. Pero in the end, hindi mo ginagawang privilege. Kasi tandaan nyo, yung po entitlement. Ako, tandaan nyo po yung word na entitlement. Ano sa Tagalog yun? Yung akin to. Akin to. Yung para bang ikaw ay may karapatan sa isang bagay na hindi sa'yo. Karapatan ko to, akin to lahat. Parang Akin to gano'n. lahat. Anak ako, akin to lahat. Hindi po pwedeng ganon. Entitlement. Sisirain niya yung bata. Dudurugin niya yung bata at gagawin niya dependent yung bata. In the end, ikaw din naman mo problema. Young as they may, bata, turuan niyo po silang mag-save. Turuan niyo po silang mag-value ng mga pisong nakikita nila. Yung pong maliliit na bagay na hindi niyo pinapansin, pag pinag-ipon-ipon niyo, malaking bagay po yan. Itong kanakwento mo, Carl, ay tungkol sa pera, pero meron din exam ang mga teachers, ibang mga professionals. Paano to lalabas sa exam? Meron bang ganyang question? No, kasi ang exam ay hindi lang laging knowledge and skill. Merong attitude. Malaking issue ng ethics ng teacher, yung tumatakbo siya sa utang, hinahabol siya sa utang. So pwede maging question Pwede yan? maging situation siya na may utang. on the attitude of the teacher or the skills on how to Ano yung correct answer? Ito mga sinasabi mo. Ang correct answer, manggagaling yan dito sa prinsipyo ng financial literacy. Okay, kaya po I'm not singling out on the teachers. No, never. Nagkataon lang ikaw natuturo eh. Nagkataon lang pwede rin nursing, criminology. Yes. Nagkataon lang kasi na worried ako na baka lumabas sa exam. Kaya ang attention ay tinatawag natin sa mga teachers na panoorin tong video na to. Kung may alam kayong kukuha ng exam sa Sunday, dapat mapanood nila ang I-like and i-share. I-like and i-share. Baka may 5 points din, sayang Oo, din. sayang. Kung ako board, kung ako member of the board, Dr. Willie, itatanong ko to. Bakit kita gagawing teacher kung hindi kita kayang pagkatiwalaan financially? Para turuan yung bata. Bakit kita gagawing teacher kung hindi ka Role model. ethical enough, no, to face yung pinagkakautangan mo? May mga ganun sa exam. Paano mo haharapin yung mataray na nanay? Paano mo haharapin yung adik na bata? May mga ganun sa exam. Bully. Puro situation na ng test. And I will not be surprised na itatanong ito. Yung relationship ng teachers to teachers, tinatanong din yan. So I will not be surprised if financial literacy will be one focus of the test. Okay. Final words? Final words, alam niyo po, ang pera hindi madumi. Tayo ang nagpapadumi. Sabi nung iba, nakakabili ng kama pero hindi nakakabili ng tulog. Totoo po yun. Pero masarap matulog sa kamang masarap. Okay. Nakakabili daw ng pagkain pero hindi nakakabili ng appetite. Tama po yun. Pero sigurado ako mas masarap kumain kung nakakapili ka na gusto mo kainin. Correct. So wag tayo mag-rationalize. Wag tayo mag-rationalization na hindi nyo kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. Kaya ingatan natin ang maliliit na perang dumadating sa atin at siguraduhin natin yung palabas na pera ay naiintindihan natin. Thank you very much, Dr. Carl Balita. Carl Balita Review Center. Siyempre, dapat healthy kayo. Hindi lang healthy. Kasi pag nagkasakit, ubos. Correct. Ubos ang pera. God bless po. Salamat po. Bye-bye.